Mga kabayan, muling binanata ni Senadora Amy Marcos ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez Jr. kaugnay sa pagpupumilit nito na ipagpatuloy ang pangangalap ng pirma para sa kanyang isinusulong na People's Initiative. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipahinto na ang pag-amyenda sa charter change at tanging Senado na lamang ang magpatuloy sa usapin tungkol dito. Sabi ng Senadora, matigas talaga ang ulo nitong si Romualdez, bagay na hindi na tama at hindi na ito nagugustuhan ng taong bayan at ng mga Marcos. Dahil dito nakatikim ng real talk itong si Martin at sinabi ng Senadora na hindi naman siya totoong Marcos. Correct. Nagalit sa akin, bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Yeah. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos. Hello. Lagot ka! Sa dagdag na pahayag ng Senadora, ipinagtanggol niya ang mag-amang Duterte na walang dahilan para awayin dahil wala namang ginagawang masama ang mga ito at hindi sila nakikipag-away. Dahil dito ibinunyag ni Senadora Amy na nagagalit at nagtatampo sa kanya ang kanyang pinsan at Speaker of the House na si Martin Romualdez. Alam ko na may tampo sa akin. Sinabi ko, paano? Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Samantala, umami naman ang batiko sa social media itong si Congressman Erwin Tulfo matapos ipagtanggol itong si Romualdez at sabihin niya na walang alam ang pamunuan ng Kamara sa pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Wala namang instructions na gano'n na let's do this, let's push this. Yung sinasabi nga kanina, narinig ko na regalo sa SONA. There's no such thing. There's no such thing. I've heard before the break na may mga gano'n. So, but akala ko nga Senate will initiate that. Pero yun nga, nagulat lang ko. I was overseas when I read the news na binabakbakan na yung Congress, tapos through PI. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat na ba talagang ligwakin ni PBBM ang kanyang pinsan na si Speaker Romualdez at palitan ng bagong liderato ang Kamara? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Tapos nagalit nga sa akin yan kasi tinatanong sa akin nung Marites na yon na ano daw ang relasyon namin ni Martin. Sabi ko, syempre, mga pinsan kami, pinsan buo ako, no? At kilala ko naman habang buhay yan. Okay lang naman, pabanjing-banjing lang naman kami. Hindi ko maakalain magiging ganito, ano? At alam ko na may tampo sa akin. Sinabi ko, paano? Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Nagalit sa akin, bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Yeah. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos. Hello. Lagot ka! Nagmana kay Doc Lorraine. Ayan naman. Yes, maraming salamat po, Senator. Pero Quotable quote. Yes. Samantala, nanindigan si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na walang kinalaman si House Speaker Martin Romualdez sa isinusulong na People's Initiative para sa isinusulong na pag-amyenda sa 1987 Constitution. Sa kanyang panayam sa media, ikinalungkot ni Tulfo ang iba't ibang akusasyon na ibinabato sa Kamara ukol sa issue ng charter change kahit wala namang anyang katotohanan. Bukod sa PI, marinding itinanggi ni Tulfo ang kumakalat na naisumunong irigalo ng liderato ng Kamara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Chacha. Para sa State of the Nation Address,
nito ngayong taon. Git ni Tulfo, bagamat nais ng Kongreso na maisakatuparan ng Chacha, hindi biro ang proseso nito. At sa huli, boses ng masa pa rin ang mananaig. Wala namang instructions na gano'n na let's do this, let's push this. Yung sinasabi nga kanina, narinig ko na re-regalo sa SONA. There's no such thing. There's no such thing. I've heard before the break na may mga ganon. So, but akala ko nga Senate will initiate that. Pero yun nga, nagulat lang ko. I was overseas when I read the news na binabakbakan na yung Congress, tapos through PI, tapos kung ano na mga lumalabas, mga term extension. I should know because nasa communications ng speaker. Wala naman binigay si speaker na gano'n na we have to do this, we have to push this. There's no such thing. No, inakusahan po talaga na si Martin talaga ang ang punot dahilan nitong nung pagkasira ng Uniteam, no. Marami pong sinabi, masakit po niyan yung hindi ka naman Marcos. Hello. Yan po ang pambabara. Marami pa po tayong pag-usapan na nagkaunsiyan po, no. Sa tingin ko itong si Tiwalang-tiwala, tuwan-tuwa po si Zubiri dahil sa tingin niya ay sa kanya pinagkatiwala itong Chacha, pero tuloy pa rin po ang permahan dito po sa tinatawag nating People's Initiative. Kung saan po makakarating yan, marami pong revelasyon. Si Erwin Tulfo po, nag-guest po kay Karen Davila at marami pong sinabi itong si Erwin Tulfo. Ito na lang po, yung sinabi na mismo ni Senator Amy. Ito po ang sinabi ni Senator Amy, binulgar niya po na ito po yung nung sinita niya, no? Hindi naman pala totoo na hindi niya sinisita itong si Martin. Katunayan, nung sinita niya, mga sinabi ni Senator Amy Marcos. Ito po, ang sinabi ni Senator Amy Marcos, mga ilang buwan pa po ang nakalipas. Di na tama yung ginagawa ninyo kay BP Sara at kay Pangulong Duterte. Hindi naman sila nakikipag-away sa atin. Napakatatapang ng mga Duterte. Tama po to, no? O, yan. Matapang nga, ang bait-bait sa atin. Wala naman ginawa kundi tumulong. Ito po, salita po to ni Senator Amy Marcos. Nakipag-alyansa kaya nakabalik. O, ito, putulin muna natin rito. Ito po ang hindi nare-recognize nitong mga tukmol na vlogger ng mga tambaluslos, no? Hindi nyo nare-recognize yung fact na yung pakikipag-alyansa ng mga Duterte sa mga Marcos, ayan yung pangunahing dahilan ng pagbalik. Ano po yung ibig sabihin kaya nakabalik? Kaya po nakabalik sa Malacanang yung mga Marcoses, no? Nare-recognize po yan ni Senator Amy ang matalinong Marcos. Hindi po, matalino rin si Pangulong Marcos, pero sa tingin ko mas matalino, mas si Amy yung gusto niyang makabalik sa Malacanang, no? Gusto niyang i-redeem, no, yung pangalan ng kanyang pamilya. Pero by the looks of it, Senator Amy, no, pag hindi mo nabantayan itong kapatid mo at nalunod diyan sa pinsan mo, sayang lahat ng sayang lahat ng pinaghirapan, no, na makabalik. Ayan, no, nare-recognize. Ito po yung ayaw i-recognize ng mga Tambi vloggers, ng mga Marcos loyalists, no? Ito po, katotohanan po to. Yung sinasabi ni Amy na nakipag-alyansa kaya nakabalik, no? Hindi po dahil sa kabaliktaran na kaya nanalo si BP Sara o kaya presidente po si Duterte. Ibalik lang po natin yung sitwasyon noon, ha. Number 1 po sa lahat ng survey. Number 1 si Sara Duterte, anak siya ng presidente, no? Lahat ng advantage na kay Sara Duterte noong 2022 kung gugustuhin niyan tumakbo. Pero yung sinabi, no,
Sana tinatalaban kayo. Ha? Kung hindi, sa bagay, alam mo yung mga Tambi vloggers tsaka mga PBBM vloggers, tinatablan na nila si Amy Marcos eh. Grabe. Sa lahat po, no? Marcos loyalist kayo, tatablahin nyo si Marcos. Okay. Balik po tayo. Ano bang gusto mo? Ito, sinabi, bakit natin inaaway? Ito po yung mga wordings ni Senator, ang di naman nakikipag-away. Nagalit sa akin. Nagalit daw sa kanya si Martin. Ito po ang sinabi ni Martin. Nagalit sa akin, mas Duterte pa raw ako kaysa sa Marcos. Sa loob-loob ko naman, ito po ang sinasabi po to si Senator Amy po to nagsasalita. Sa loob-loob ko naman, hindi ka naman Marcos. Hello. Real talk po 'yan, no? Sinabihan siya ni Martin, mas Duterte ka pa kaysa sa Marcos. Alam niyo si Senator Amy lang yung message ngayon sa grupo na yan, no? Alam niyo po, eto na lang, napakasimple, no? Yung naninira sa inyo ng ilang dekada, mas gusto nyo pang kakampi kaysa sa mga Duterte. Pero wala na yan eh. Too late na eh, di ba? Wala na, wasak na yan. Pero in hindsight, no? May mali talaga eh. At isang tao lang talaga yung nag-break niyang unit team na yan. Pero napaganda na rin, no? Alam niyo, wala tayong pagsisisi sa lahat eh, no? Maganda na rin na naganap yan. At least nakilala ng mga tao na hindi kahit sino na lang ang uupo. Na-realize natin kasi noong araw, wala na tayong kapag-apag-asa sa mga namumuno eh. Pagka nahalal, pagkatapos ng unang sona, balik na naman sa dati, kanya-kanyang kayod na naman, parang wala na namang gobyerno. Gusto mo maligtas, iligtas mo sarili mo. Kung may gulo, may mga adik, bahala ka kung paano mo poproteksyonan ng sarili mo. Ganun tayo nun. Eh. Tapos nakaranasan natin magkaroon ng Duterte. Kaya nagtataka kayo bakit yung mga tao asang-asa sa gobyerno. Nakaranas tayo ng mga Duterte. Nabalita din dito na napanood ko sa TV. Ayan, guarantee na yan. Sino magagaranti? Si President Bongbong? Si President Marcos ang magagaranti na eto, ginagarantihan ko ng aking pananalita. Ay putya. Ilan na yung salita ni Pangulong Marcos na binago niya? Di ba? Tapos igagaranti niya na walang gagalawin na iba. From the horse's mouth na sinabi ni Erwin na hindi sila pareho ng mga pananaw. Tama. Ayun sinabi ni Erwin, no? Iba-iba yung pananaw ng mga congressman. Yung iba, ang gusto nila yung term. Hindi nag-awat si Erwin. Kung gusto nila ng mga termino, tignan po ninyo halimbawa, nagko-convene na po as Constitutional Assembly o kung ano pa man. Pag humirit po yung isang congressman, sasabihin niya, I propose na gawing 6 years din ang termino ng congressman. Sino po ang pwedeng umangal? Sasabihin ba ng Pangulo, wala sa kasunduan, ay, Mr. President, we are co-equal branches of government. Igalang niyo po kami. Hindi niyo po kami sakop, co-equal po tayo. Real talk po yun, co-equal yan. Hindi po pwedeng makialam ang presidente pag nagsimula na po yung CONAS. Sa tingin mo, Sir Bans, matutuloy kaya ang tsa-tsa? Mukhang matutuloy kasi masigasig yung mga nagsusulong. Yung PI nga, mukhang matutuloy yung PI na yun. Thanks, Kuya Badong. Sir Bans, bakit mga fake news balita tungkol kay dating President Tatay Digong dito sa Taiwan? Nakakainis talaga. Kaya nga po kayo nakikinig sa amin. Tama nyo po. Kung hindi nyo may tama, kahit na ilang piraso lang, basta, o kaya, pasahan nyo, sabihin nyo, makinig naman kayo ng
maka Duterte naman para tabla-tabla naman yung balita.